Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Para po sa makakapanood ng live streaming na ito mamayang alas 7 ng gabi. Iniimbitahan ko kayo, kung kayo po ay malapit sa lugar na ito, sa Concepcion 1, gusto niyo pong makilala si Jesus, malaman niyo kung anong meron kayo sa Panginoong Yesus, ini-invite po namin kayo dumalo. Alas 9 po ng umaga, tuwing araw ng linggo. At kung pwede ho, i-like nyo lang po yung aming Facebook page, Gospel of Christ Church, at mag-subscribe po kayo sa YouTube upang mapakinggan nyo po ang maraming revelation ng pagpapala natin kay Jesus. Amen. Amen po ba? At yung mga Gospel of Christ Church believers naman po, baka hindi pa kayo nakalike. O nakalike kayo, hindi nyo naman na kayo nag-share. So pakishare ninyo yung ating mga live streaming, yung ating mga reels, para maraming tao ang mapagpala. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat. Ito po yung araw na ginawa mo, Panginoong Jesus, na ang lahat ng narito, maging nasa live streaming, ay makakita ng blessing at pagpapala naming kapatawaran ng kasalanan, kabanalan, katwiran, kaligtasan, buhay na walang hanggan kay Jesus. Kaya sa umagang ito, lahat ng simptomas ng sakit, anumang klase ng sakit, loob, labas ng buong katawan namin, lahat ito ay winawalan namin ng kapangyarihan mula ulo hanggang paa, loob at labas, pinapalayas naming lahat sa pangalan ni Jesus. At dinideklara namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu na nakatira sa amin upang lalo naming ma-zoom in at maintindihan ang blessing ng Gospel of Christ, ang Gospel of Grace sa amin at sa aming buong pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Good morning! Ay, nako, buhay na buhay sila. Good morning! Amen. Tayo po ay dumako sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Sabay-sabay, parang choir. 1, 2, 3. God. Part 2. So yung part 1 ho ay last Sunday. So kailangan, andun kayo, subscriber kayo ng YouTube, ng GCC, at kayo ay nag-like at mag-share ng Facebook ng Gospel of Christ Church, Part 2. Tingin po kayo sa akin. Pag hindi nyo po alam ang Bible, pag hindi nyo po alam yung Bible, at hindi nyo naiintindihan yung Bible, yung buhay nyo ay hindi rin maayos. Pag mali ang pananampalataya nyo sa Diyos, mali din ang buhay pananampalataya nyo. Pag mali ang buhay pananampalataya nyo at hindi nyo kilala yung Diyos, sa Bibliang paraan, yung buhay nyo ay magiging playground ni Satanas. Tandaan nyo po yan. Sabi ng Hosea 4:6, My people are being destroyed for lack of knowledge. Pag hindi nyo kilala yung Diyos, pag hindi nyo alam yung Diyos at kung anong meron kayo sa Diyos, magiging ang buhay nyo, wala pong direksyon. Yung buhay nyo ay laging talunan. Yung buhay nyo ay lagi na lang nangangarap. Puro na lang pangarap. Wala nang katapusang pangarap. At sa dulo, laging bigo. Amen ba? Amen. So, importante, alam nyo, ulit, nakalimutan ko i-explain. So, yung Bible ay merong 66 na libro. Tingin po kayo sa akin, 66 books. Nilagay po yan, pinagsama-sama. Actually, maraming libro ang isinulat. Yung mga founding fathers nung unang panahon, mga nananampalataya sa gospel, sa Panginoong Yesus, kinuha nila ang lahat ng mga libro, libo-libo po. Tapos, yun po ang tawag na canon of the scripture. May stick sila para isama sa Bible yung mga librong ito. Ang measuring stick nila, dapat
yung lahat ng kinikwento dito at sinusulat ay patungkol kay Jesus sa kanyang death, burial, and resurrection. So, yun po yung measuring stick. So, ginather nila lahat at yung walang ganong kwento, tinanggal nila. At lahat, pinagsama-sama nila, ang sentro ay si Jesus. Yan po ngayon ang hawak ninyo, 66 books. So yung ibang Bible, merong mga edit, audit, yung mga pangalan. Maccabees, hindi mo kasama yon. So ito na po yung 66 book, ang measuring stick, ang revelation, si Jesus, His death, burial, and resurrection. Amen po ba? O tingin, for intro, para maintindihan nyo, yung 39 sa lumang tipan, Genesis to Malakay, nandoon na si Jesus, pero hindi pa nagkakatuwang tao sa forma ng mga pangako, misteryo, amen, pangako, promises, mystery, mga bagay, hayop, amen po ba? So yung barko, yung arko, pag tinignan mo po sa bagong tipan, yung arko, si Jesus yun. Sa lumang tipan, yung baka, yung kambing, yung lamb, ano ba yung lamb? Yung tupa, pag tinignan mo sa bagong tipan, si Jesus yun. Yung clouds of glory, walls of fire, pag tinignan mo sa bagong tipan, si Jesus yun. Pag tinignan mo dito, yung Holy of Holies, yung pinapasok sa loob, ano tawag doon? Lahat yun, pag tinignan mo dito sa bagong tipan, si Jesus lahat yun. Ang kwento ng death, burial, and resurrection. So yung lumang tipan, nandun na si Jesus, sa misteryo, pangako, hula, sa mga bagay, sa mga persona, nakatago. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, naging realidad yun. Nagkatawang tao yung Diyos. Nung si Jesus ay nabuhay na magmuli sa mga patay, Acts to Revelation, eto na yung katugunan at katapus-tapusan ng lahat ng misteryo, pangako, personalidad na si Jesus. His death, burial, and resurrection. Amen po ba? Kaya hindi mo maintindihan yung Bible kasi pinagbo-boxing-boxing, pinaghalo-halo, kaya hindi makita yung revelation ng Bible. Ang revelation ng Bible is yung Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa makasalanan ng tao, yung Diyos nagkatawang tao. Kinuha ang kasalanan ng tao, binayaran sa krus ng Kalbaryo, ang kabilang ng kasalanan ay kamatayan, namatay, pagkatapos sa 3 araw, nabuhay na magmuli para ideklara tayong pinatawad at libre na sa lahat ng binayarang kasalanan ni Jesus para sa atin. Amen po ba? Amen. So ito po. Sabi ng unang Juan 3:14 to 16. 1 John, number 3, verse 14 to 16. Sabi ni Apostle John, nalalaman natin na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sabi diyan, we know that we have passed from death. Sabi niyo, death. Nalalaman natin na tayo, kinakausap diyan ni Juan, ni Apostol Juan, ang mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Ngayon, kung hindi ka pa mananampalataya, pag naintindihan mo to, magiging mananampalataya ka na ni Jesus Christ. Nalalaman natin na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Bakit? Paano? Paano natin nalalaman? Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa kamatayan. So malalaman mo daw kung ikaw ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Nakita niyo ba yan? So ang context, pag hindi ka umiibig sa kapatid, ibig sabihin niya kapatid, yung taong naman nananampalataya kay Jesus. Brother, tawag natin sa isa't isa. Brother, lalaki. Sister, kung babae, sister.
So, if you love the brethren ng mga kapatid, lumipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Amen ba? Siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa kamatayan. So kayong mga nananampalataya kay Jesus, lumipat na kayo sa buhay. Bakit to? Sino ba si Jesus? Sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, ako ang katotohanan, ako ang buhay, ako ang daan. Ako ang daan, buhay, at katotohanan. Pag nanampalataya ka kay Jesus, alam mo na yung katotohanan. Yung katotohanan, yung magpapalaya sa iyo. Na lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, pero pag sumampalataya tayo sa Kanya, mapapatawad ang ating kasalanan at meron na tayong buhay. So, ang resulta niyan, magmamahal ka na sa kapatid mo. Mamahalin mo na yung kapatid mo. Amen po ba? Ang pagmamahal, hindi ho yan kasi mabait siya, mahal ko siya. Hindi siya mabait, hindi ko siya mahal. Hindi ho ganon. Ang pagmamahal na galing sa Diyos, mahal ko siya kasi mabait siya, mahal ko siya kahit hindi siya mabait. Kasi si Jesus, mahal niya yung mga kriminal, mahal niya yung mga rapist, mahal niya yung mga kidnapper, mahal niya yung mga murderer, mahal niya din yung mga mababait. Yung Diyos, pag umibig, pantay lang. Amen ba? Kasi wala hong sinisino yung Diyos. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Amen. For God so loved the world. Ang ibig sabihin ng world, those kidnappers, those unbelievers, those rapists, those murderers, those thieves. Lahat ng taong makasalanan, God so loved the world. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Amen ba? So, ang mga Christian na hindi umiibig sa kanyang kapwa-kapatid ay, nananatili sa kamatayan. We know that we have passed from death to life. Sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang. Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha bang killer yan? This is the practical expression of love. Ay, okay na, love tayo ni Lord. Yan, hindi yan love. Bahala ka. Basta ako love ni Lord. Bahala ka. Mukha mo. Hindi ganoon. Kung love niyo yung kapatid niyo sa laman, mas lalong i-share niyo si Jesus. Pag hindi niyo sinare si Jesus sa kanila, hindi niyo sila love. I love kita ha. Dito ka tira sa akin. Susuportahan kita. Love kita eh. Kapatid kita eh. Pero hindi mo ginadala sa church. Ay, sorry ha. Pasensya na. Hindi mo siya love. Hindi mo siya love. Yung love mo, pseudo. Ano yung ibig sabihin pseudo? Fake. Hindi mo siya totoong love. Kasi kung love mo siya, di ba, ligtas ka na? Ligtas ka na, di ba? Paano ka naligtas? Sumampalataya kay Jesus, di ba? Yung kapatid mo, sumampalataya na ba? Sagot! Sa may kamot. Talagang ganyan, kati yan, makati talaga. Sino bang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao? Alam ninyong ang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan sa kanya. Isipin nyo, pag napuot ka lang sa kapatid mo, kapwa Christian, lagay nyo na sa pamilya. You are a murderer. You abide in death. Lupit, no? Nasa kamatayan ka pa. Tingnan niyo po ang verse 16. Sa ganitong paraan, nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Paano daw yung pag-ibig ng Diyos?
In the same way, ibigin natin yung kapwa natin, yung kapatid natin. By this, basa. 1, 2, 3. Period. By this, we know love. How do we know love? By this. Paano mo? Sa ganitong paraan, nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat, inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Bakit inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin? Para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang regalo ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Punta kayo sa pamilya nyo. Mahalin nyo ba ang mga kapatid nyo? Yeah. Alam nyo po, pag gusto nyo, kung talagang love nyo, pagsisiksikan nyo si Jesus sa kanila. Nakita nyo nung mga baby tayo? Yung mga baby tayo. Pinapakain tayo ng nanay natin, gulay. Dinudura natin, di ba? Pero sinisiksik na muna ano. Kainin mo yan. Lalo yung mga mapapait, mga kalabasa. Pero yung nanay natin kulit. Because they know that's good for you. Whatever you push for your family and for your brothers and sisters, when you push Christ, when you push the gospel, it doesn't matter if they don't like it now. But you know that it's good for them. Push it. Kailan pa? Amen. This we know love. Because He laid down His life for us. Sa English, ang linaw, by this we know love. Because love laid down His life for us. Because God is love. By this we know love. Because love laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Amen. So, paano mo mamahalin yung kapatid mo, mga kapatid mo? So, of course, number 1, share the gospel. Number 2, die. Hindi yung magpakatiwal ka. Kahit na tama siya, o whatever, mali ka, whatever, para matapos yung diskusyon, ikaw mag-humble. Kasi pagdating naman doon sa dulo, alam mo that you're right. Amen ba? Amen. You love them without condition. Kung paano tayong minahal ng Diyos without condition, ganun din mahalin natin yung mga kapatid natin. Amen ba? By this we know love. Love died. Love died. Sabihin nyo, love died. Lay down His life. O, tingnan niyo po ulit. Kaya po si John, expert po yan sa love. Sabi niya, he who does. Tingnan niyo po. Not love. So yung hindi nagla-love, who does not love. Does not know God. Yung hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay, di ko kayo marinig. Yung Diyos ay pag-ibig. You want to see pag-ibig? Look at Jesus. God who became man. Yun po yung pag-ibig. Ang Diyos ay, pagkat ang Diyos natin, Diyos, ang tamang pronoun, pagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Kasi siya yung pag-ibig. Akala natin yung pag-ibig, I love you. Mua-mua, chup-chup. Akala natin. Tapos yung tutulungan natin. I-care natin. No. God is love. Amen. Yung Diyos pag-ibig. Ang hindi umiibig, hindi mo kilala yung Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Si Jesus, yung gospel. When you believe the gospel, you believe in God, who is love, who died
God who died and gave Himself for you. Amen ba? Hindi mo kilala. Verse 9. In this, the love of God. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang isugo niya ang kanyang kaisa-isa ng anak upang magkaroon tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na to. Ng Diyos na to na pag-ibig. Amen. Nandyan po kayo. Kinuha ko po yung Greek ng manifested, binalikan lang ho natin, galing po yan sa Greek. Yung English, hindi ho yan yung Bible. Yung Bible, yung Greek, original translation. Sabi niyan, paneru. Ibig sabihin, appear, reveal, nag-appear. Wala. Nung dumating si Jesus, this is love. Nung dumating si Jesus, this is God. When you see Jesus, you see God. When you see Jesus, you see the love of God. Amen. So sa Old Testament, misteryo, misteryo, misteryo. Dito sa Matthew, Mark, Luke, and John, hanggang doon sa Acts to Revelation, ito na, hindi na mystery yung Diyos. Hindi na siya misteryo. Yung pag-ibig pala, si Jesus. Paano in-express yung pag-ibig? Yung pag-ibig nagkatawang tao, yung pag-ibig na matay, tinapos sa krus, inilibing, pagkatapos sa 3 araw na buhay na magmuli. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ito po ang sabi ni Paul, without controversy, great is the mystery, yung misteryo sa Old Testament. God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa anyong siya ay nahayag sa anyong tao. Kaya po, pag hindi nyo alam ang Bible, hindi nyo kilala si Jesus, hindi nyo kilala yung Diyos. Akala natin yung Diyos. Ganito po ang tingin ng mga tao. Nagpapasalamat po ako sa aking pagkapanalo, lalong-lalo na yung nasa taas. Sa taas. Pag duming ka ng taas, ceiling. Paglabas nito, ulap. Pero sinasabi na yung nasa taas, yung Diyos. Sa Bible, yung Diyos nakatira sa'yo. Kita mo, pag mali po ang pagkakaintindi mo at pagkakilala mo sa Diyos, mali ang buhay mo. Mali ang paniniwala mo. Kakainin ka, nako, kakantariin yung buhay mo ni Satanas. Kasi mali yung pagkakaintindi mo. Akala yung Diyos, yung nilalagay sa gate, yung nilalagay sa pagpasok sa gate. Itong bahay namin ay protektado, may 2 mukha doon, isang babae, isang lalaki. Tapos pagpasok mo, meron kang isang pasimano doon na may, tapos pagpasok mo, meron ka na namang pasimano doon. Akala natin yun yung Diyos. Pag mali yung pagkakilala mo sa Diyos, mali yung buhay mo, mali ang pananampalataya mo, uulitin ko, kakalantariin ka ni Satanas. Papatayin ka ni Satanas. Di mo alam, nagkakasakit kayo mula lolo mo, lola mo, sa inyo, sa tatay mo, tas ang paniwala mo kasi hereditary. Kasi mali yung paniniwala mo. Tatanungin ng doktor, meron ba kayong lahing diabetic? Opo, yung lolo ko po. Kaya pala. Mali yung paniniwala mo. Pag nakay Jesus ka, ikaw ay magaling na. Hindi natatransfer yung kasalanan ng lolo mo sa'yo at doon sa mga apo. Naiintindihan niyo po ba? Kaya mali yung paniniwala mo kasi lolo mo may sakit sa puso. Hanggang ngayon may sakit. Kaya pala. Kaya ikaw, kaya ako ganito. Kasi dahil, yun ang paniniwala mo, mali. Kaya ka may sakit sa puso. Nandyan po ba kayo? Dinala mo yan. Tapos namatay ka sa sakit sa puso. Naintindihan naman ng anak mo yung pa din. Pati sa anak mo, ganun pa din. Mga mo, namatay sakit sa puso eh. Kaya ako may sakit ako sa puso. So, ang inaalagaan mo, yung sakit mo sa puso, dahil yun ang ikamamatay mo. Because you don't know
that by the stripes of Jesus, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement that was brought upon Him. By His stripes, you were healed. You're healed. Sinasabi ko sa inyo, through Christ who lives inside you, you are healed. You are healed. Kaya hindi yan maalis-alis na yung sakit mo. Kasi iniisip mo lagi, may sakit ka. Minana mo, may sakit ka. Sasabihin ni Satanas, tama yan, tama yan, tama yan. Kaya mamamatay ka. Yan sa sakit mo. Sasabihin mo, oo nga, mamatay ka. Mali ang paniniwala. Kasi mali ang pagkakilala mo sa Diyos. Amen ba? God was manifested in the flesh. Sa Tagalog, yung Diyos na pag-ibig, na hayag. Saan yung pang! Pag nakita mo si Jesus, wow, that's the love of God. Ano yung expression ng love of God? Namatay. Wow! The greatest person of love is God becoming man. The greatest expression of love, God who became man, died for the sins of man. Wow! Amen! Kaya lagi kong kinakanta yung, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa. Yung mga millennial, baka hindi nyo alam yung kanta na yan. Sa mundo, kanta yan ni Christina Panel. Mga panahon namin yan, mga 80s. Sana'y pag-ibig na lang. Oh, dente amor, I love you. Oh, sino kumanta yan? Watashi wa ang noto ay timas. Istibadi, iniibig kita, waadi. Paano man sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ay pag-ibig. Sino yung pag-ibig? Jesus. Tanging lunas ay si Jesus. Si Jesus. Isang mundo, isang awit, isang sigaw. Si Jesus! Di ba? Because God is love. Amen! Kaya ho mga kapatid, pag mali ang pananampalataya, mali ang pag-iintindi mo, mali ang buhay mo, araw-araw na lang nandyan si Satanas. Amen. In this is love. Pampira, puro love yan. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang ekspresyon ng pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us. He loved us. Tingnan niyo po, tayo, pag umibig tayo sa Diyos, ngayon, love natin si Lord. Lord, love you. Ganda ng preaching. Bukas, twink, 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 twink. Ganyan yung love natin kay Lord. Si Lord, ganito tayo kay love. Love ka niya. Love ka niya. Love ka niya. Love ka niya. Love ka niya forever. Constant yung love niya. Maging sino ka man. Amen ba? He sent His Son to be yung propitiation sa Greek, sa original, hilasmos, sin offering, payment for sin. Yung love nagkatawang tao para express yung love, para maging handog, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. That is love. Yan ang tunay na pag-ibig. Hallelujah. O tingin, yung Diyos,
Hindi nakikita sa unang panahon, walang nakakakita sa Diyos. Pero ginawa ni Jesus, sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was what? Was God. The Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word, the love of God, became flesh and dwelleth amongst us, full of grace and truth. Tingin. God, yung katawang tao. So God is a person of love and of grace. He is our redemption. So pag gusto mo, ang katubusan mo, sino? Si Jesus. Ang kabanalan mo, sino? Si Jesus. Ang katwiran mo, sino? Si Jesus. Kaya nga, divine substitute. May pumalit sa'yo. Dati ikaw, parusado ka, makasalanan ka, wala kang kabanalan, wala kang katwiran, pupunta ka sa impyerno. Nung bumaba si Jesus, nag-substitute. Siya na yung naging ikaw. At kinuha niya lahat ng parusa ng kasalanan. At lahat ng meron siya, tinransfer sa'yo. Kaya yung identity mo si Jesus. Ang person mo si Jesus. Kaya nagkatawang tao para yung tao, ikaw ay si Jesus. Hindi ikaw. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? So mayroong isang Diyos. Tatlo yung persona. Sa lumang tipan, siya yung Diyos, Ama na hindi nakikita. Pero nandun na yung salita, nandun na yung Spirit. Nagkatawang tao. Yung Diyos. Nagkatawang tao. Nung namatay, nabuhay na magbuli. Physically. Pero gustong tumira ng Diyos sa'yo. Ang ginawa ng Diyos, nag-turn into Holy Spirit. There is one God. Now, sabi dito, hindi nyo ba alam yung katawan nyo, para tumira si Jesus sa inyo, kailangan mag-Holy Spirit siya, maging Holy Spirit siya. Amen po ba? Hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritu? Hindi yan dahil sa inyo. Kayo ay binili ng presyo ng pagbububo ng banal na dugo ni Jesus. So, nakatira sa atin yung Holy Spirit. Sabihin nyo, nakatira sa akin. Si Jesus na Holy Spirit. Oh, sabi dito, now hope does not disappoint us because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given to us. So para hindi mo makalimutan yung love ni Lord, si Lord, at yung ginawa ni Lord, tumira yan sa iyo yan. So araw-araw, alam mo, love ka ni Lord. Araw-araw, alam mo, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Araw-araw, alam mo. Araw-araw, minuto. Pag dumadating yung time na nakokondemn ka, dahil nakagawa ka ng kasalanan, ipapaalala ng Holy Spirit sa'yo, oh, pinatawad ka. Amen ba? Talaga yung process ng pagbabago ng Diyos sa atin, hindi yung magbago ka kasi pag hindi ka nagbago, yari ka. Tatamaan ka ng sakit. Diba gano'n? Kaya hindi na nga ako nagaganto para hindi ako magkasakit, para hindi ako maparusahan. Hindi gano'n yung Diyos. Yung Diyos, kahit hindi ka nagbabago ka, sasabihin niya, pinatawad kita, mahal kita, banal ka. Kasi hindi ikaw. Yung identity mo si Jesus, hindi ikaw. Maraming pastor, ang lagi tuturo, kapatid, ikaw. Hindi ganon. Kasi pag tinuro kita ng tinuro, ang dami nating sablay, di ba? Dami palpak, di ba? Pero pag tinuro si Jesus sa'yo, may palpak ba siya? Hindi mo siya kailangan magkatawang tao, kaya siya nagkatawang tao to be you. You know how to be you? Jesus? No, you cannot be Jesus. You can be Jesus if you believe Him. He is your resurrection. He is your redemption. He is your wisdom. He is your sanctification. He is your righteousness. He is your life. He is your eternal life. And that God, who is love, lives inside you. Wow. Amen? Paano ka gagapiin ng sakit kung nakatira sa iyo yung healer at healing?
Sige nga. Kaya lang naman nagba-manifest yung sakit kasi yung lagi mong iniisip. Sabi ng doktor, sabi nito, sabi ng science. O nga eh. Pag baluktot yung ano mo, may sakit ka na, tandaan mo, may tama ka na sa puso. Kaya nagma-manifest lahat. Kasi yun yung belief mo. What you believe will come to pass. And the devil will enforce that to you. Amen po ba? So, nasa na yung love? Yung person ng love. Tingin, based sa ating binasa. Nasa na siya? Nakatira na sa atin. Pag sinabing hearts, your whole person. Amen po ba? Hindi tayo binigyan ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating puso. Pag sinasabing sa ating puso, sa ating buhay, sa loob natin. Amen ba? Kasi pag yung tao, wala nang isopagos, buhay pa. Pag wala nang isang lang, buhay pa. Subukan mo wala ng puso yan, patay na yan. Amen ba? So, yung pag-ibig, yung gospel, yung gospel of Christ, yung gospel of grace, yung pag-ibig, yung Diyos, si Jesus, ang katawang tao, it's all the same. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Pag yung pag-ibig nakatira sa iyo, yung Holy Spirit si Jesus, so hindi ka mainisin. Hindi magaspang yung ugali mo. Hindi ka laging mainggitin. Hindi ka mayabang. Hindi ka mahambog. Amen po ba? Hindi ito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamuti. Ay, yamot. Yamot na naman. Kainis. Mga ganon, no? Tapos, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Sabi nyo, hindi nagre-record. Keep no records of wrong. Keep no records of sin. Amen. So ito yung pag-ibig ng Diyos na dapat i-disperse natin. Amen ba? O, tingnan nyo. Sabi ng 2 Corinthians 5:19, so yung pag-ibig, si Jesus, yung Diyos, nagkatawang tao, pangalan niya si Jesus. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, mga tao, ibinilang ng Diyos na kaibigan. Basa, yung may kulay. 1, 2, 3. So wala nang memory yung Diyos sa kasalanan mo. Yung kasalanan mo noon, hindi mo sasabihin pagdating ng araw sa langit, ipapakita ng Diyos. Ha? Papakita ng Diyos, may isang malaking LED o LED screen doon. At papakita niya noong hindi mo ba alam? Noong 2020. Aha. Ayan, napapakita sa kakaya. Papakita ng yaks. Tas nandun ka, tapos makikita. Hindi ganun yung Diyos. Hindi namamahiya yung Diyos. Bakit siya hindi namamahiya? Kasi lahat ng kasalanan mong nagawa noon, nagawa ngayon, at magagawa mo pa. Tingin, nung si Jesus ay nagkatawang tao, yung cross, it's outside time. Ito po yung time. God lives outside time. So when He resurrected from the dead, He lives outside time. Ibig sabihin, from yesterday, today, and forever, effective pa rin yung ginawa ni Jesus because He is the same yesterday, today, and forever. As far as the love of God is concerned, which is His death, burial, and resurrection, all your sins are forgiven. And He has no record of it. Walang record yung Diyos. Amen. Yung nagre-record lang yung tao. Kaya nga, yung sinasabi yan eh. Para tayo, pag nag-treat tayo sa mga tao, babalikan mo na naman. 2 taon na nakakarap, balikan na naman. Alam mo kaya ka ganyan eh. Remember mo? Last 2 years. Patay. Kita mo, masyado kang ano. Kalimutan mo na yun. It's not. Ganyan mo i-treat yung tao the way Jesus treated you. The way God treat you. Gusto mo ba na binobomba ka ng binobomba dyan? Pag mali na yung paniniwala mo, dyan ka na ako, si Pastor, raratating kita, mali na yung paniniwala mo.
Pero hanggang sa gospel ka, I love you. Watashi wa noto aishitemasu. Istibadi. Iniibig kita. Kahit natutulog ka dyan, waadi. Paano man sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ay si Jesus. Amen! Kaya ang ibig sabihin, hindi na niya tinatanda ng ating ang kanilang mga kasalanan. Sabi ni Pablo, at kami naman ay inatasang ipamalita ito. Yan ang ipapamalita nyo. Ay, doon sa mga pinsan mo, kapatid mo, kaibigan mo, alam mo ba? Hindi na tinatandaan ng Diyos yung kasalanan ko at maging ng mga unbeliever. Hindi na. Kailangan, they have to believe it. Kailangan panampalatayaan nila yon. Hindi ho tayo universalist. Lahat ligtas. Kahit hindi manampalataya. Wrong! Kailangan sumampalataya. Uhaw na uhaw ka, tapos bibigyan kita ng tubig. Ayaw mo naman kunin yung tubig. Maiibsan ba yung uhaw mo? Ganon din ang kaligtasan. Kailangan mong kunin. Sampalatayanan. Amen. At kami ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya ipamalitan natin. Oy, mga brother, sister! Sasabihin sa kanila, hindi na tinatandaan yung mga kasalanan nyo. Lahat ng kasalanan nyo, binayaran na ni Jesus. That's the gospel. That's the love of God. Amen. Hindi mo pwedeng mapuno yung church natin. Punong-puno yung church. Ang dami-daming tao kasi yung mga tao takot. Kasi alam nila, parurusahan sila ng Diyos the moment magkasala sila. Kaya ang ginagawa nila, tinatago nila yung kasalanan nila. Amen. Mali. Sabi ng banal na espiritu, nasan yung banal na espiritu? Mga kapatid, yung banal na espiritu, yan si Jesus in the Holy Spirit form. Kasi bilang tao, hindi siya pwedeng tumira. Paano isisiksik ni Jesus yung katawan niya sa katawan natin? So He needs to be Holy Spirit in us. Amen. Ang Espiritu Santo ay nagpapatuto rin sa atin pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Tingin. Sino yung Holy Spirit? The Spirit of Love, right? Right? Oh, sinabi ng Holy Spirit, who is love, living inside you. Basa, 1, 2, 3. Bakit? Kasi nung namatay si Jesus sa krus, doon inalala lahat. Lahat. Every stroke, every beat, every pain, every shame of your sin, inalala lahat ng Diyos sa katawan ni Jesus Christ na napako sa krus, namatay at inilibing. Doon lahat inalala. Kaya na wala ng memory yung Diyos. Tingin. After 5 years, magkakasala ka doon. After 5 years? After 10 years, magkakasala ka pa rin doon. Kasi walang taong hindi magkakasala. After 20 years, magkakasala ka pa doon. Big time! Tingin. Hindi niya alalahanin pa. Amen? Kaya yung expression niyan para kay Lord at sa tao, same expression na naranasan mo. Parang isang simpleng aso. Tignan niyo yung aso. Pag inalagaan mo yan, in-nurture mo yan, nilove mo yan, habang lumalaki yan, nako, magiging maamo sa iyo yan. Pero numpisa mo ng kurot, tadyak, tapos kulong, pag lumaki yan, kakagating ka. Amen ba? Hallelujah. Tingnan niyo yun? Nakita niyo yun? 10:15? Oh. Tingin. Ano pa yung nagagawa ni Jesus? Yung love. Ano pa yung nagagawa ng love? Ulit. Yung love of Christ, ibig sabihin, paano daw yung love of Christ?
Yung Christ, yung love. Si Christ, yung Diyos love. Yung love of Christ become man and died. It's all the same. Yung love of Christ, pag sinabing the love of Christ, the expression of love, He became man to die for your sin. That's the love of Christ. Naintindihan niyo po ba? Yung love is Christ. The love of Christ is His death, burial, and resurrection. O, sabi dito ni St. Paul, the love of Christ compel us. Kaya namin sinishare ito sa inyo, sabi niya. Sinusulatan niya ang mga taga-Korinto. Kaya sinishare namin yung gospel sa inyo kasi yung love ni Jesus ang humihimok sa amin. Tingin, ano yung humihimok sa iyo para i-share mo yung gospel? Ang humihimok sa iyo, yung love na nagkatawang tao at namatay, na nagligtas sa iyo, nagpatawad sa iyo, yan ang humihimok sa iyo. Yung Diyos na love, na nagkatawang tao, nag-express ng love by dying for us, yan ang humihimok sa iyo to share it. It compels us. Hindi ka napipilitan. Sa sobra, grabe ka, Lord. Sobra ka, Lord. Sobra yung love mo, Lord. Grabe to, Lord. Itong naranasan ko na to, Lord, grabe, kailangan malaman to ng tatay ko. Kailangan malaman to ng nanay ko. Kailangan malaman to ng mga anak ko, kapatid ko, tiyuhin ko. Kailangan, Lord, grabe to. Sayang to. Sayang. Ganon din ba kayo? O, hindi, okay lang. O, tapos makikita mo, nagkakamatayan na sila sa pamilya nyo. Okay lang. You do not know God. You do not know God. Sabi ni John, hindi mo kilala yung Diyos. Ito lang po yung gamot. Itong love na to. Kita mo, kinakanta nila sa mga awit. Kita nyo yung mga kumakanta niya, mga unbeliever. Pero kita nyo yung mga message. Potente amor, I love you. Ang gaganda, di ba? Pero who's that? God became man. His name is Jesus. Masarap lang sabihin. I love you, I love you. Di ba? I love you. Mama, chup, I love you. But who's that love? What's the expression of that love? It's God. Becoming man, died for the forgiveness of our sin. That's the totality of love. Love is a person now living inside you. Palakpan natin si Lord Jesus. Kaya sinasabi ko sa inyong lahat, all your sins are forgiven and all your sins cannot be remembered by God. Huwag ho niyong mamali. Pag mali yung paniniwala niyo, sasabihin na naman, bakit ganyan? Kristiyano ka. Ipupoint yung kasalanan mo, right? O, tapos may bubulong sa'yo. O nga, Kristiyano ka. O, pag yun, yung kasalanan yung minamagnify, ha? Huwag mo paniwalaan nyo, nagagawa mo. Pero ang identity mo, sino? As a person, si Jesus. Titingin ka doon kay Jesus. Oh, si Jesus. Binayaran na kasalanan. Kasi mamaya magkakasala ka na naman. Magkukondemn ka na naman. Oh, the love of Christ compels you. Yan ang humihimok sa'yo. Hindi yung, kasi sinabi ni Pastor, share natin yung gospel. Pambira naman sa GC na yan. Lagi naman tayo pinipilit. Amin mo sinasabi. Because we judge thus that if one died for all, then all died. Nung namatay yung isang capital N, si Jesus yan. For He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again.
Nung si Jesus ay namatay, namatay ka na. Namatay ka na sa kasalanan. Wala nang record sa kasalanan. Siya'y nabuhay na magmuli para ideklara ka, pinatawad. Hey, you're righteous. Sabihin nyo, I'm righteous. Napakatuwid ko. Si Jesus. Sabihin nyo sa buong pagkataan nyo, oh, si Jesus, ang kabanalan mo. Alam nyo, tuwing sinasabi niya yan, lahat ng mga cells na mali-mali dyan, ipapawis niya yan at dadali niyo sa banyo. Pagtapos niyan, you're healed. Amen. Amen. Sabihin niyo sa mga anak niyo, anak ha? Habang wala pa sila sa age of accountability, papaalala niyo, ititrain niyo, pagdating nila sa age of accountability, they will accept Christ and they are forever righteous. Amen. The love of God compels us, sabi niya. Sabi ni Paul, kasi alam natin na mayroon na isang namatay para lahat mamatay. At mayroon na isang nabuhay para lahat mabuhay na magmuli. It compels us. The gospel compels us to share it. That everybody will be saved. Amen. Yung love. The love that lives inside you. It compels you. Mga kapatid, mahal niyo ba ang buong mag-anak ninyo? Ako lagi kong sinasabi, kahit yung tatay niyo, nanay niyo, bigyan niyo ng milyon-milyon yan, matutuwa lang yan. Talagang matutuwa. Therapy yan pera. Therapy. Nakakagaling yan, nakakagana yan. Pero hindi nakakapagligtas. Hindi nakakagaling ng sakit. Hindi nakakapagpatawad ng kasalanan. Sino nagpapatawad at nagpapagaling ng sakit? The love of God, Jesus, the gospel of Christ, the gospel of grace. Amen ba? Oh, verse 16. Kaya't mula ngayon, hindi na namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit hindi na gayon ang aming pagkakilala. Verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, things have becoming new. Itong paliwanag dyan. So, nung wala ka kay Kristo, buhay ka pa at makasalanan ka at may parusa ka. Pero nung nanampalataya ka na kay Kristo, lahat ng kasalanan pinatawad at ikaw, patay ka na. At ikaw ay pinatawad na. Pinawalang sala na. Kaya pag na kay Kristo na, pinatawad na, pinawalang sala na, hindi na alalahanin mga kasalanan. Paano yan ini-interpret ngayon? Pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago ng nila. Lahat ng luma, dati hindi ka lasinggero. Ngayon, gero ka na lang. Hanggang mawala na. Dati, babaero ka. Ngayon, aero na lang. Mali! Wrong context. Maling paliwanag. Ang context, dati makasalanan ka, buhay ka, hindi mapatawad ang kasalanan mo. Jesus namatay para sa kasalanan mo, para ikaw ay mamatay. Ngayon, pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo. Kaya kay Kristo, ikaw ay banal, pinatawad. Wala nang alalahanin na kasalanan ng Diyos. Ikaw ay buhay, at may buhay na walang hanggan. Ikaw ay bago ng nilalang. At all things has passed away. That's the context of it. Kaya sabi niyo, yung love ni Lord, kagihimok sa amin na i-share to. I-share to. Amen. Verse 18, context. Now all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Ano po ang ministry? Tingin po kayo, isa lang po yung ministry sa church. Hindi po music, hindi prayer. Ang ministry of the gospel. You share the gospel. Yan lang po ang ministry. Wala nang ibang ministry. Kasi nga sasabihin ko, kahit walang music, walang ganyan. Basta may ministry of the gospel, ministry of reconciliation, tuloy ang church.
Amen. O, tingin. Matatapos na po ako. Pagtapos ng 1 oras, tapos na ako. Sabi ni Paul, yung love ni Kristo, ito naghihimok sa amin. Na-share ito. Ito yung ministeryo natin bawat isa. Verse 19, sa makatuwid ay kay Kristo pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at kanyang sarili na hindi na binibilang sa kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Tingin. Sabi, ito yung buong mundo. Hindi lang yung Christian, hindi lang yung born again, yung buong mundo. Lahat ng tao. Hindi na Alam nyo ba, tingin, lahat ng tao hindi na binibilang ng Diyos yung kasalanan. Believer man sila o unbeliever. Alam niyo yung kasalanan na lang ng mundo ngayon? Unbelief. Wala nang panahon yung Diyos sa kasalanan. Binayaran niya na lahat yun. Kaya pag lumabas kayo dyan, huwag niyo ipopokus sa kasalanan dahil ang kasalanan na lang ng mundo, hindi pananampalataya kay Kristo. Yun na lang. Kaya i-preach yung gospel. What compels you? The love of Christ. His death, burial, and resurrection. His person. The person of God who is love. It compels you to share this. Amen. O tingin. Kaya't kami mga sugo na para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Nananawagan sa pamangalan ni Kristo na kayo'y pakipagkasundo na sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Yan ang dapat natin. Ang magko-compel sa iyo dyan, because of the love of Christ. Your salvation compels you, the person of God who is love, your salvation, your righteousness, your holiness, your justification, your righteousness compels you to share this. Amen ba? Hallelujah. Pastor, tinatamad po ako hindi ko na magawa yan Ayan na po. Ano ang gagawin natin? Minsan wala kang kang gana. May solusyon pa rin si Lord. Gusto niyo makita yung solusyon? Yung nahihiya ka, tatamad ka, itong solusyon ni Lord. Therefore, I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Minsan tamad na tamad ka mag-share, tamad ka mag-invite. Ayaw mo nga Ang concern mo lang, trabaho, aral, pagkain, outing. Trabaho, pag-aral, pagkain, outing. Minsan pag nag-church, absent pa. Trabaho, kain, outing. Yun ang gusto mo. Yun lang. Hindi naman mo masama yun. Pero pwede ba i-compel niyo yung sarili niyo by the love of Christ? Kaya may trabaho, may outing, may ganito, because of the love of Christ. May forgiveness, may healing, may righteousness. Pag wala na yan, kaya nga binigay yung Holy Spirit. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. The gift of God refers to the Holy Spirit. For God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power and the spirit of love and the spirit of sound mind. Kaya sabi niya, stir up. Ang ibig sabihin ng stir up, kinuha ko po sa Greek. Keep in full flame. Sabi niyo, keep in full flame. Pagbagahin ninyo. Pagbagahin ninyo, yung Holy Spirit na nasa inyo, paano ho yung pinagbabaga? By praying in the Holy Spirit.
Horabasika da makando. Romba, sangadi, bunda, rasika da makanda. You keep in full flame. Ganado-ganado kayong manood ng TikTok, Reels, Netflix. Ang hahaba ng oras na inuubos nyo. Pero pag nag-pray in tongue, belat, konting belat. Wala kayong panahon. O, tingin. Tinignan ko po sa Amplified. May Amplified ba? Yan. Amplified. That is why I remind you to fan into flame the gracious gift, the inner fire, the special endowment, which is you through the laying out of my hands. So, ibig sabihin, pag wala na yung, hindi na kayo makumpel. So, pray. Pray. Pray in the Spirit. Pray. Korya masandi. Huranga baranga 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 ba. Sa dilima, i-feel mo, isipin mo na naman yung mga kapatid mo. Yung kapatid ko, tinutulungan ko. Paano to? Ligtas ba to? Yung nanay ko, gagawa ka ng paraan. Hindi na ho si Jesus ang gagawa ng paraan. Tapos na, niligtas na tayo ni Jesus. Hayaan nyo na si Jesus tumira sa inyo. Kayo na ang gumawa ng paraan. Kaya meron tayong Jesus Explosion, meron tayong church. Gusto natin mag-open ng mga Bible study kung saan nyo gusto para lahat sila paligtas. Lahat sila mapatawad. Amen. So mind. Oh. For God did not give us the spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us the spirit of power and of love and of sound judgment and personal disciplines, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. O tingin, pag hindi nyo na-feel na love, hindi na parang love, oh, nahihiya na kayo, natatakot kayo na i-share yung gospel. Rambasika, badara. Naku, lalo na pag napakahaba nyo, para kayong cellphone, nakita nyo yung cellphone, pag yung cellphone low-bat, hindi kayo makakapag-TikTok, hindi kayo makakapag-message, hindi kayo, wala. Low-bat. So, kailangan mo siyang isaksak para magamit mo lahat. Ganon din ikaw. Sabi ni Jesus, you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you. And you shall be my witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. So dapat lagi kayong charged. Paano kayo magiging charged? Pray in the Spirit. Pray in tongues. Pray in tongues. Amen. Bakit po mahalaga na kayo ay nagpipray in tongues? O, tingin, basa. 1, 2, 3. But you. Stop. Sabi niya, mga minamahal, palakasin nyo. Patatagin nyo ang inyong banal na pananampalataya. Verse 21. Oh, keep yourselves in the love of God. Paano natin pag nangihina na tayo? Tapos yung love ni Lord, parang hindi mo na feel, wala na. Ano daw ang gagawin? Tingnan niyo po yung nasa gitna. So, tingnan niyo ha, tuloy-tuloy, basa. But you, keep yourselves in your most holy faith. Verse 21. Keep yourselves in the love of God. Anong gagawin? Yung gitna. 1, 2, 3. Bang! Ramba, ganda raba, sindi raba, sunggo raba, Kaya hindi ho tayo iniwanan ni Jesus. Nandiyan si Jesus nakatira sa atin. And then, pinire-remind tayo. Wala ho tayong gagawin. All we have to do is pray in the Spirit. Laba ako ni Lord, laba ako ni Lord. Tingnan mo yung cross, tingnan mo yung kamatayan niya at pagkabuhay na muli. Paano? Hindi ko maramdaman. Yan. You pray in the Spirit.
Oh, rabasika badarabakan. May reason na kayo. Tingin. Mayroon na kayong reason bakit kayo nagpipray in the Spirit. Alam nyo na bakit tayo nagpipray in the Spirit. Para hindi tayo natatakot, tayo nahihiya. Hindi nawawala sa focus yung isip natin. At lagi tayong matatag sa pananampalataya. At we always experience the love of God. May reason now why we speak and pray in tongues. That's the reason. So kung yan po yung mga reason, titigil ka ba mag-speak? Magpipray in tongues? Pag lungkot na lungkot ka, hindi ko maramdaman. Parang gusto ko yung untog yung ulo ko sa pader. Hindi mo alam. Pray in the Spirit. Yung litong-lito ka na, naglalakad ka sa kawalan. Muntik-muntik ka ng masagasaan. Pray in the Spirit. Amen. Nahihiya kang i-share si Jesus. Nahihiya kang i-share yung grace. Pray in the Spirit. Natatakot kang mag-pray sa may sakit. Pray in the Spirit. Pray. Because God has not given us the spirit of fear, but of power. Sabi niyo power. May feeling. Power. And of love. And sound mind. So fan into flame. Pray in the Spirit. Kaya po pag pray in the Spirit, it's the Holy Spirit inside you, Jesus inside you praying. Kasi kung magpipray ka, Panginoon, ang pinagpipray mo lang, Panginoon, maraming salamat, ha, Lord, pinagpala mo kami sa buong araw na to. Salamat, kumain kami. Yung nanay ko, maayos naman, walang sakit. Puro sarili lang ang pinagpipray mo. Eh, yun lang naman ang kaya natin. Eh. Kaya mo ba mag-pray ng 5 minutes na may salita? Yung words. Mahirap yun. Pero kaya mo mag-pray in the Spirit 5 minutes to 10 minutes by praying in tongues. Horabasanda rabasika darabakati. Rangga sombo rohonda rabasinke. Oh, yung plato, pakiligpit. Rang masaka darababa. Langga badanga badarabaranda. Haligo na nga. Rumbobobo sangga badarahango. Kumbrang zikibidirahango. Krangga babababasun. You're praying in the Spirit. Hindi mo alam, nakaka 5 minutes ka na. Tingin, you're generating power. Pag nag-lay hands ka sa may sakit, bang! Yung may sakit, dahil terminal, mamamatay. Tinulungan mo para hindi na mahirapan. Pero pag kaya pa, gagaling. Amen ba? Nandyan po ba kayo? That's all I have for you. We will continue that on Sunday. Palakpan natin si Lord Jesus. Amen! Hallelujah! Let's pray in tongues. So rabasanda rabakanda. Kumbrangze gebedirahay. Kumbrangza. Ramba sanga rahange berahanda. By that same virtue of God's love, I declare you all blessed. By that same virtue of God's love, rumba, sangga badarabakanda, fear, lahat ng takot, lahat ng kahiyan ay hindi na maghahari sa ating lahat. In Jesus' name, lahat ng cancer, lahat ng sakit, lahat ng simptomas ng sakit, hindi na maghahari sa inyong mga katawan. I declare that body is healed. Yang katawan na yan ay malusog. Yang katawan na yan ay malakas. Yang katawan na yan ay matipuno. Yang katawan na yan ay may buhay. Yang katawan na yan ay may buhay na walang hanggan. Ramba sangga badarabasinga. Rongiba, kumbrangsa ka. Lang masungga rabadanga barahanda. At kayo ay magiging makapangyarihang speaker ng gospel. Kayo ay magiging makapangyarihang preacher ng love ni Jesus. Kayo ay magiging malalakas, matatatag, makapangyarihang sharer ng love at ng grace ng Panginoong Yesus. I decree today, even sa inyong mga trabaho, kayo ay mapupromote,
sa inyong mga isip, ideas, concept ng negosyo, pagpapalain ng inyong mga hanap buhay para kayo ay maging malaking pagpapala para sa Gospel of Christ. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na,